Ang pelikula ay nagbubukas sa isang magulo na kaharian na pinamumunuan ng pamilyang Van der Koy. Kasama sa pamilya ang pinuno na si Hilda, ang kanyang kapatid na lalaki na si Gideon, kapatid na babae na si Melanie, at ang asawa ni Melanie na si Glenn. Kilala sila sa pagpaparusa sa sinumang maglakas loob na magsalita laban sa kanila. Taon-taon ay nagdaraos sila ng isang seremonya na tinatawag na The Calling, kung saan ang 12 rebelde ay tinitipon at pinapatay habang pinapanood sa telebisyon. Susunod ay ipakikilala tayo sa isang bata na nagngangalang Boy, na nakatira kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae na si Mina. Medyo close ang magkapatid at nag-e-enjoy sa paggawa ng mga simpleng bagay tulad ng paglalaro ng arcade games at panunood ng TV. Sa kasamaang palad, nawasak ang kanilang masayang mundo isang araw nang mahuli sila ng pamilya Koy. Sa seremonya ng Calling, binaril ang ina at kapatid ni Boy sa harap niya mismo. Pagkatapos ay pinahirapan siya, tinanggal ang kanyang dila, at ibinitin sa isang puno. Iniisip ni Boy na mamamatay na siya, ngunit isang shaman ang hindi inaasahang dumating upang iligtas siya. Nang maglaon, natuklasan ni Boy na ang shaman ay miyembro ng kalaban ng pamilya Koy at kaibigan ng kanyang ina. Tinutulungan siya ng shaman na makayanan ang kanyang trauma at nagsimulang magturo sa kanya ng martial arts. Araw-araw ay nagsasagawa si Boy ng matinding pisikal at mental na pagsasanay na may layuning patayin si Hilda. Bilang bahagi ng kanyang mahigpit na pagsasanay, kumakain siya ng mga suurot at siya ay inililibing sa ilalim ng lupa, at humihinga sa pamamagitan ng mga bamboo sticks. Dahil isa siyang bingi at pipi, natuto rin siyang magbasa ng pagbuka ng bibig para maintindihan ng ibang tao. Sa panahong ito ay labis na naiisip ni Boy ang kanyang kapatid na si Mina, na kanyang naging motibasyon. Pinayuhan siya ng shaman na kalimutan ang kanyang nakaraan at kahit na matagumpay na nakalimutan ni Boy ang karamihan sa mga ito, hindi niya makakalimutan ang kanyang kapatid. Madalas siyang nagkakaroon ng halusinasyon na nakikipag-usap ito sa kanya, na mas nag-uudyok sa kanya na tuparin ang kanyang misyon. Ang eksena ay pinutol pagkatapos ng maraming taon kung saan si Boy ay naging isa ng binata at nakikipaglaban sa kanyang master. Dahil sa pagsasanay sa kanya ng shaman, napalakas niya ang kanyang katawan at sa wakas ay malapit na siyang manalo. Gayunpaman, sa huling sandali, siya ay ginulo ng isang imahe ni Mina kaya siya ay natalo na naman. Nakaramdam ng pagkabigo ang shaman at sinabi sa kanya na hindi pa rin siya handa. Isang hapon, pumunta ang dalawa sa bayan kung saan nakilala ni Boy ang isang cute na nagbebenta ng bulaklak. Inabutan siya nito ng bulaklak, at tuwang-tuwa si Boy dahil trinato siya ng malumanay sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gayunpaman, naputol ang kanilang matamis na sandali nang lumitaw ang isang sundalo ng gobyerno at inatake ang mga residente. Dumating pala sila para magtipon ng mga tao para sa nalalapit na calling ceremony. Mabilis na nagtago ang shaman at si Boy nang mapansin nilang pinipili ng royal family ang mga tao para sa susunod na round ng pagpatay. Maya-maya ay galit na sumigaw ang isang babae na tinatawag si Glenn na isang puppet ng pamilya Koy. Nagalit ang lalaki at binaril siya ngunit iba ang tinamaan niya. Nagdulot ito ng kaguluhan nang magsimulang salakayin ng mga residente ang mga opisyal. Pagkatapos ay napilitan si Gideon na magdala ng isang mamamatay tao na naka-helmet na pinangalanang June 27, na pinapatay ang lahat ng nagdudulot ng mga problema. Sa huli ay 6 na tao na lang ang natitira para sa seremonya. Nang masaksihan ng lahat ng ito, bumalik ang masasakit na alaala ni Boy sa kanyang nakaraan kaya nagpasya siyang patayin si Hilda sa seremonya ngayong darating na gabi. Binalaan siya ng shaman na hindi pa siya handa, ngunit hindi pinansin ni Boy ang kanyang payo at hinabol si Glenn at ang iba pa. Habang ang grupo ay naipit sa trapiko, siya ay pumasok sa likod ng kotse ni Glenn at nagtago sa tabi ng patay na tao. Di nagtagal ay dumating sina Glenn at Gideon sa isang bodega, kung saan nakaharap nila ang galit na si Melanie. Ang babae ay galit na galit sa kanila dahil sa pagpatay ng maraming tao at hindi man lang nagtipo ng 12 tao para sa seremonya. Sinisikap ng dalawang lalaki na sisihin ang isa't isa, ngunit inutusan sila ni Melanie na kumuha ng 6 na tao sa labas para sa seremonya. Samantala, lumabas si Boy sa likod ng kotse at nagsimulang maglakad papasok ng bodega. Hindi nagtagal ay nag-ambala siya sa imahe ni Mina na naging dahilan upang lumitaw siya sa harap ng mga sundalo. Tinutukan nila siya ng baril ngunit ginamit ni Boy ang kanyang kakayahan para tapusin sila ng isa-isa. Gayunpaman, gaano man karami ang kanyang napatay ay patuloy na dumarating ang iba. Tumakas si Boy palayo doon, at habang nagtatago ay nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Basho. Ang huli ay tila isang bilanggo,
at nag-alok ito ng tulong na patayin si Hilda kung tutulungan siyang tanggalin ang kanyang kadena. Si Boy ay nag-aalinlangan sa una ngunit sa huli ay nagpasya na palayain siya. Pagkatapos nito ay nagtipon ng dalawa at pinatay ang lahat ng mga sundalo sa bodega. Pagkatapos ay nahuli nila si Glenn at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya. Habang tinatanong nila ito ay isiniwalat nito na si Hilda, kasama ang buong pamilya Coy ay pupunta sa mansyon upang ipagdiwang ang seremonya. Nakiusap si Glenn na palayain siya na sinasabing hindi siya masama tulad ng iba pang pamilya. Nag-alok pa siya na tutulungan silang makapasok sa mansyon, ngunit aksidenteng nalaglag ni Basho ang mabigat na bakal sa mukha ni Glenn, na pinatay siya sa lugar. Pagkatapos nito, tumakas ang dalawa at nakarating sa lihim na lokasyon nila Basho. Sa oras na yun ay biglang tinutukan ng baril si Boy ng isang lalaking nagngangalang Benny. Ngunit si Basho ay namagitan at ipinaliwanag na siya ay isang kaibigan. Nagyakap ang dalawang lalaki, at nagtataka si Basho kung nasaan ang iba. Inihayag ni Benny na hinabol sila ng mga awtoridad at pinatay ang lahat. Nang malaman ni Basho na ang kanyang kasintahan ay napatay din, siya ay nasaktan at napaiyak. Kasunod nito ay nagsimulang maghanda ang tatlo upang pasukin ang mansyon ni Hilda. Isinuot ni Boy ang uniforme ng chef, habang ang dalawa naman ay nagbalat kayo bilang mga gwardya. Nang makapasok na siya sa mansyon habang nagpapanggap na chef, muli niyang nakita ang imahe ni Mina. Sinabi niya sa kanya na tikman ang macarons, at nang tinikman niya ito ay napagtanto niyang sobrang sarap nito na halos maubos ang pagkain. Si Boy ay hindi pa nakakatikim ng ganun kasarap na pagkain, kaya patuloy siyang kumakain ng higit pa. Gayunpaman, mabilis siyang nilapitan ni Basho at pinaalalahanan na mag-focus sa kanilang misyon. Sa susunod na eksena, pumunta si Boy sa kusina at tinanggal ang kanyang uniforme, napansin siya ng ibang mga trabahador kaya kinuha niya ang kutsilyo at nilabanan silang lahat. Gumamit din siya ng pangkudkod ng keso para mas mapuruhan ang kalaban matapos patayin ang lahat ay pumunta si Boy sa kainan at nilaslas ang lalamunan ng isang gwardya. Pagkatapos ay nakita niya si Hilda sa mesa at mabilis na pinutol ang ulo nito. Habang ang iba ay sumisigaw sa takot, hinawakan ni Boy ang pugot na ulo at napagtanto na hindi pala ito si Hilda. Sa sandaling yun, nagpakita si Gideon kasama ang mga gwardya at ipinaliwanag na alam niyang may magtatangka na pumatay kay Hilda, kaya ginawa niya ang bitag na ito. Pagkatapos ay ipinatawag niya si June 27, at nagsimulang lumaban kay Boy. Nagpatuloy ang palitan ng suntok ng dalawa hanggang sa makalamang si Boy at matanggal ang helmet nito. Nang makita niya ang totoong mukha ng babae, nag-ambala siya at mabilis siyang napatumba ng babae. Maya-maya ay nagkamalay si Boy na nakagapos sa isang upuan, at nasa harapan niya si June 27. Tinanong nito sa kanya ang lokasyon ng shaman at nangako na papalayain siya kung tutulong siya sa kanila. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi gusto na ipagkanulo ang kanyang master, kaya ang babae ay umalis dahil sa pagkabigo. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ni Gideon at ibinunyag na natatakot si Hilda sa shaman kaya naman patuloy itong pumapatay ng mga inosenteng tao. Sinabi niyang pagod na siya sa lahat ng pagdanak ng dugo at gusto na niyang matigil ito, kaya nakiusap si Gideon kay Boy na para matapos na ang patayan ay ibigay na niya ang address ng shaman, ngunit muli siyang tumanggi. Nang wala ng ibang opsyon, nagpasya si Gideon na dalhin siya sa execution room. Maya-maya habang nakatali si Boy ay nilagyan ng pangkuryente ang leeg niya. Doon ay nilapitan siya ni Melanie at sinabing nagkamali siya sa pagpatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinahayag niya na gagawa siya ng isang halimbawa at dadalhin siya sa harapan. Hindi nagtagal ay lumabas si Hilda sa entablado at nagsimulang magbigay ng talumpati. Nagsimula ng maayos ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging magulo ang kanyang pag-iisip at tinutukan ng baril ang karamihan. Ngunit bago pa siya makapagdulot ng anumang pinsala, si Melanie ay nagmadaling lumapit sa kanya at nilayo siya sa entablado. Kasunod nito ay nagsimula ang seremonya, at ang mga asasin ay nagsimulang pumatay ng mga tao ng sunod-sunod. Habang nakatali ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng takot si Boy at napagtanto niyang hindi na siya makakawala. Ngunit ilang segundo bago siya patayin, naalala niya na palihim na iniabot sa kanya ni Gideon ang isang kutsilyo. Ginamit ito ni Boy upang matagumpay na putulin ang kanyang mga tali at tumakas. Ngunit handa si Melanie para dito, pinaandar niya ang kuryente sa kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang panghihina. Pagkatapos ay binuhat ng grupo ng mga duwende si Boy at inilagay sa isang mesa, isang lalaking nakadamit ng kambing ang lumitaw at naghahanda ng patayin siya gamit ang martilyo. Ngunit ang lalaki sa halip ay inatake ang mga duwende,
Ito ay walang iba kundi si Basho. Lumitaw din si Benny sa entablado at ibinigay kay Boy ang isang kakaibang sandata. Pagkatapos ay nagsanib puwersa silang tatlo at nagsimulang lumaban ng sama-sama sa mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Melanie sa entablado at sinubukan na barilin si Boy, ngunit pumagitna si Benny at sinalo ang bala. Ang kawawang lalaki ay nasugatan ng husto at nauwi sa pagkamatay sa mga bisig ni Boy. Sa kasamaang palad, ginamit ni Melanie ang pagkakataong ito para barilin din si Basho. Sumugod si Boy sa entablado at agad siyang hinarap sa pamamagitan ng paggamit ng mascot na pinya bilang panangga. Pagkatapos noon ay itinali niya si Melanie sa isang upuan, ngunit sinabi ng babae na mapapalaki lamang nito ang kanyang rating sa telebisyon. Hinamon siya ni Melanie na gawin siyang martir sa telebisyon, pumayag naman si Boy at ipinalo niya ng kamera sa kanyang mukha, na agad niyang ikinamatay. Kasunod nito, lumabas si Boy sa pasilyo at nadiskubre si Gideon na nakahandusay sa sahig. Inihayag ni Gideon na binaril siya ng kanyang kapatid na si Melanie dahil sa pagtataksil. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Boy ang susi na magbibigay daan sa kanya upang makapasok sa bunker kung saan nagtatago si Hilda. Si Boy ay nagpatuloy at kumilos upang patayin si Gideon, ngunit isang imahe ni Mina ang lumitaw at inutusan siyang huminto. Sinabi niya na tinulungan siya ni Gideon nang walang gustong tumulong sa kanya gayunpaman, tumugon si Boy na hindi siya totoo at patay na ang kanyang kapatid. Sa sandaling sabihin niya ito, nawala ang imahe at walang awa na pinugutan si Gideon gamit ang espada. Pagkatapos ay pumunta siya sa bunker kung saan nagtatago si Hilda, lumitaw siya sa screen na nasa pinto at nagbabala na kung tutuloy siya ay mamamatay siya para sa wala. Gayunpaman, iginiit ni Boy na hindi ito magiging walang kabuluhan at ipinakita sa kanya ang isang iginuhit ni Mina mula noong sila ay mga bata pa. Nagulat si Hilda sa larawan at biglang pinutol ang pakikipag-usap sa kanya. Kasunod nito ay binuksan ni Boy ang pinto ng bunker at isang grupo ng mga sundalo ang humarap sa kanya, ngunit nakakagulat na hindi sila nagpaputok, at ipinahayag ni June 27 na hinihintay siya ni Hilda. Ibinaba ni Boy ang kanyang espada at pumasok sa isang marangyang sala. Doon ay natigilan siya nang makita ang kanyang sarili noong bata pa sa malaking larawan ng pamilya Coy. Sa sandaling ito ay bumalik ang mga alaala, at sa wakas ay naalala niya na si Hilda ang kanyang ina. Agad siya nitong niyakap at sinabing hinahanap siya nito ng mahabang panahon. Sa isang flashback ay makikita natin na si Boy ay kasali sa column, hindi bilang isang biktima kundi bilang isang mamamatay tao. Binigyan siya ng baril ng kanyang ina at pinilit siyang barilin ang shaman at ang kanyang pamilya. Ang natatakot na batang lalaki ay nagpaputok ng walang kabuluhan, na pinatay ang asawa at anak na babae ng shaman. Sa takot ay dali-dali siyang tumakas sa eksena, at sinamantala rin ng shaman ang pagkakataong ito para makatakas. Pagkatapos ay pumunta si Boy sa kakahuyan, kung saan siya natagpuan ng shaman na ginamit ang psikolohikal na pagpapahirap para guluhin ang kanyang isipan at burahin ang kanyang mga alaala upang makalimutan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nakumbinsi niya si Boy na namatay ang kanyang pamilya, pinatay ng walang iba kundi ang diktador na si Hilda. Pinutol din niya ang kanyang dila, ginawa siyang bingi, at pinalaya siya upang ipaghiganti ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nanginig si Boy nang mapagtanto niyang bahagi siya ng halimaw na pamilyang ito. Lalo siyang nabigla nang ihayag ni Hilda na ang kanyang kapatid ay walang iba kundi si June 27, na inakala niyang namatay na. Tinanggal ni June 27 ang kanyang helmet, at naging emosyonal siya nang makita ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nakiusap si Hilda kay Boy na sabihin ang address ng shaman para makaganti, ngunit ayaw pa rin niyang ipagkanulo ang kanyang master. Dahil dito ay nagalit si Hilda at sinabi kay June 27 na matagal nang wala ang kanyang kapatid at wala itong pakialam sa kanilang pamilya at inutusan siya na patayin si Boy. Pagkatapos, si June 27 ay kumuha ng palakol, ngunit siya ay naging emosyonal nang maalala ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Sa oras na yun ay bigla siyang tumalikod na sa halip ay pinalo si Hilda sa ulo. Kasunod nito ay maraming mga sundalo ang sumalakay sa kanya at kay Boy, ngunit ang magkapatid ay nagtulungan upang matalo sila gamit ang isang baril. Habang paparating ang mga sundalo, nagmamadali silang pumunta sa elevator para makaalis. Pagdating doon ay sinabi ni June 27 kay Boy na bagaman ang kanilang ina ay patuloy na sinasabi na siya ay patay na, hindi siya nawala ng pag-asa na naniniwalang buhay pa siya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang gumanti sa mga nanakit sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit siya naging halimaw. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng elevator, kung saan naghihintay ang kanyang master, ang shaman.
Binati niya si Boy sa pagkumpleto ng misyon ngunit iginiit na hindi pa rito natatapos. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na patayin din ang kanyang kapatid na babae, dahil bahagi rin siya ng kasamaan. Saglit itong pinag-isipan ni Boy ngunit tumanggi dahil siya na lang ang miyembro ng kanyang pamilya. Dahil dito ay nawalan ng gana ang shaman at nagsimulang umatake sa kanilang dalawa. Isang malakas na suntok ang pinatama niya sa ulo ni June 27 na ikinabasag ng helmet nito. Sa sobrang lala ng kalagayan ng kanyang kapatid, sinimulan ni Boy na lumaban sa shaman ng mag-isa. Siya ay walang binatbat laban sa kanyang master, na alam ang kanyang bawat kilos at kahinaan. Ngunit patuloy siyang lumalaban, at kahit papaano ay naputol niya ang kwintas ng shaman, na may maliit at matalas na bato sa ibabaw nito. Itinutok ni Boy ang bato sa lalamunan ng kanyang master at sa wakas ay napatay siya. Bilang resulta, pumunta siya sa kanyang kapatid na babae na malubhang nasugatan upang suriin. Hiniling niya sa kanya na tumakas at sinabing malaya na siyang mamuhay ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Boy na iwanan siya at binuhat siya palabas sa lugar. Ang pelikula ay natapos sa isang flashback sa kanilang pagkabata, kung saan sila ay gumawa ng isang kasunduan na magkasama at protektahan ng bawat isa sa kanilang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!